Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Hello po mga ka-Airsoft, ngayon po review and unbox tayo ng unit ng ating ka-Airsoft, Roberto Gaspar of Santiago, Isabela. Okay, si Sir Roberto is matagal na nating subscriber, matagal na nating follower. Marami siyang ini-inquire na unit. Minsan nga nakakainis na no? Kasi kada unit na iba-vlog, ini-inquire niya. Pero, syempre, bilang isang buyer, okay lang yon, part yun, no? So, ngayon, habang tumatagal, natuto siya kung ano ba yung mga unit na magaganda, yung ano ba yung mga characteristic ng bawat unit. So, ito na. Nandito na sa ating harapan. Okay? Yung unit niya, the HK416, full setup, inside and out. Okay? What is good and special about this unit is full metal to mula ulo hanggang baba. Kaya sinabi full setup kasi hindi na siya stock sa panlabas at saka sa panloob niya. Okay? This is HK416 CQB. Makikita nyo, equipped na rin with a magnifier scope. Okay? Bali itong unit na to, pang assault, then at the same time, magnified siya. So, pang malayuan, and at the same time, pang assault, pang malapitan din. Kasi, ito yan, ha? So, if i-flip mo lang pakaliwa kung mag-a-assault ka, okay, then pag gusto mo pang malapitan, pang malayuan, ayan, magnified, okay? Magnified, ibig sabihin, yung nakikita mo rito, sa scope na to, pinapalaki nito, parang isinusum niya, okay? Then, equip na rin with a flashlight, makikita niyo yan, ha? Pinalagay niya yan, gusto raw niya nasa ibabaw, pero yung mga rail dito, wag na raw lagyan kasi mataba. Ang HK kasi, sadyang mataba yung receiver niya. So, sa totoo lang, ito yung sinasabi ko, hindi natin kayang sakmalin. Pero kung mga ibang unit to, like Keymod, kaya natin sakmalin to. Pero sa HK, wala, okay? Kung mapapansin nyo tong unit na to mga ka-Airsoft, medyo may kabigatan na. Kasi, lahat talaga ng inilagay natin dyan, the best. Plus, kung makikita nyo, naka-Warhog. Naka-Warhog na muzzle. Makikita nyo to, ha? Ito yung original na muzzle niya. Okay? Pero isasama rin natin to kasi on the future, kung gustong alisin to ni Bossing, then palitan nito, yung stock, okay lang. Tapos ito pwedeng ilipat sa ibang unit. Okay? Naka-Warhog muzzle, makikita nyo. Yan, na. Yan. Ganda, no? Napakalupit, no? Plus, ito yung rear sight niya. Isasama rin natin to para magagamit din ni Bossing, no? So, itong unit na to, naka-magnified, okay? Naka-EOTech na holographic scope, naka-flashlight, nakalagay yung flashlight dyan, then naka-suppressor. Tapos, normally, ang FPS ng isang ganitong unit is between 400 to 420. Tignan po natin ngayon kung ilan ang tatakboy ng FPS niya after na meron tayong pihit-pihitin at palitan sa laman loob niya. Okay? Ngayon po, review and unbox po tayo ng unit ng ating Bossing. Start na po tayo. Okay? Number 1, itong unit na to will be powered by a li-poly battery, an upgraded battery. Makikita nyo, napakaliit lang niya, di ba? Pero itong napakaliit na battery na to is ang pinaka-sensitive yet pinaka-effective na klase ng battery na pwede natin gamitin sa mga pistol natin. Okay, bakit? Pag ang unit mo is stock only, gagamitan lang natin ng battery na ordinary lang. Pero dahil upgraded, so gamit tayo na upgraded para enough yung power mo para pigain yung spring na nakalagay dun sa loob. Pag gumamit tayo na ordinary, mararamdaman mo parang malata, parang mahina or umiinit yung motor, umiinit yung battery. It is because hindi nagiging compatible yung mismong battery doon sa unit. It is very important na compatible yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-upgrade, hindi kayang matutunan overnight. No? Ang pag-upgrade, hindi pwedeng YouTube lang. Ang pag-upgrade, kailangan ng tamang computation. Ng pag-upgrade, kailangan meron ka munang nasira na unit para matutunan mo yung mga dapat mong matutunan. Okay? Hindi pwedeng mag-upgrade ka, hindi pwedeng pag-aaralan mo yung unit ng ibang tao. Hindi pwedeng mag-aaral ka dun sa unit ng kapwa mo. Hindi. Kailangan pag-aralan mo yung mismong unit mo. Kaya, hindi ganun kadali maging gunsmith, hindi ganun kadali ang proseso niyan. Okay? So, this is the unit. Siyempre, number 1, ilo-load natin ang battery. Ilo-load natin ang battery dito sa buttstock.
This is the battery. Ang battery, bawal ma-drain. Ang battery, bawal ma-overcharge. At saka ang battery, bawal mag-init. Pag i-charge mo yung battery, huwag nandito sa loob. Kailangan nandito sa labas, saka mo i-charge. Okay? One battery is equivalent to 10 magazine. So, if this is the magazine, 300 rounds, 10 po nito. Okay? Sir Roberto Gaspar of Santiago, Isabela. Ito na po yung unit mo. Start na po tayo. Number 1, press lang natin to adjust. Okay? Pero, hatakin natin to kung maglalagay tayo ng battery. So, this is the battery. Pasok natin dito sa mismong bat tube. Then, plug lang natin to. Okay? After that, secure all the wire. Siguraduhin mong secure yung wire. Siguraduhin mong walang maiipit. Ipasok-pasok mo lang, then lagay mo to. Kasi, ayaw naman natin na maging grounded yung unit, no? Okay, yan. That's it. Napakaganda, napakabilis, no? Single fire. Grabe yung tunog, no? Kasi loudener eh. Rapid fire. Okay. Napakaganda, napakasarap. Ngayon po, kuha tayo ng magazine. Siyempre, this is the magazine. Lagyan natin ng 0.20 rounds. Ay, 0.20 grams. 0.20 rounds tuloy. 0.20 grams. Kasi magkokrono tayo. Okay. Nilagyan na natin ng 0.20 grams. Tapos, buksan natin dito sa ibabaw. Puhusan natin. Okay. After mapuno, isasara mo. Tapos, may gear sa ilalim, kamot. Full winding at saka regular winding, capable yung ibibigay natin magazine kay bossing. Ito yung original magazine, pero ito kasi yung ginagamit ko. Mas mahaba kasi mas maraming rounds to. Okay, so ito kasi matagal ko nang ginagamit, almost 7 years. Ayun na nga, may mga kalakalawang na. Ito kasi bagong-bago. Ayan. Okay? Ayan. Pasok natin, then syempre, chrono natin. No? Chrono natin. Okay? Yan. After nating maipasok, grabe ang corona. Okay. Pag palitan mo na ng battery, marami tayo, di ba? Palitan mo na muna kaya. Nangihingi na ba? Hindi pa naman. Ito yung orange na yun. Dapat green eh, di ba? Sige. Okay na. Palit muna tayo. Stop mo muna. Okay, yung mga airsoft, bago na po yung battery ng chrono natin. Test fire tayo. Single fire. Pasok mo na yung magazine. Make sure you heard the clicking sound and make sure na hindi siya malalagdag. Wala na tayo ikakasa. Good to go na. Firing. Single fire. 501. 501 FPS. Napakasarap. Normal FPS, 400, 420, 501 FPS. Firing. 513. 513. Firing. 505. Firing. 510. Firing. 522. Okay. Kita nyo. Napakaganda ng FPS, no? Talaga mag-enjoy yung bossing natin. Ngayon, single fire. Siyempre, single fire. Magnifier to, ha. Kung gusto mong assault, tupi mo lang. Kung gusto mong rapid fire, rapid fire. Single fire. Rapid fire. Pakasarap ng unit. Napakaswerte, napakaganda ng magiging paglalaro ng ating bossing. Every time matatapos maglaro, always clear the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Ito yung pinaka-importante. Pag hindi mo inire-rest, yung 500 plus FPS na ginawa natin, masasayang. Kahit isang beses lang na hindi mo i-rest yan, masasayang. Lagay mo sa rapid fire, press mo na 1 seconds, then single fire, isa pa. Yun. Then put it back to safe. Yan. Sa paraan na yan, sigurado mag-e-enjoy ka kasi yung unit, talaga namang napakatindi. Okay? Unit po ng ating airsoft, Roberto Gaspar, ready for packing and ready for shipping, going Santiago, Isabela.